Many think grace through faith means works don't matter, but Scripture says genuine faith produces evidence. Praying once without heart change? Not true faith. External religion? Misleading. True surrender to Christ results in transformation, loving, sacrificial living. Works don't save us, but they prove real faith. Salvation is secure by grace, but true faith shows in a selfless life. More than heaven. Salvation and transformation, more than a destination. Amen. Good morning po. Sabi nga sa katabi mo, good morning. Binaha ba kayo? Binaha. Sino rito binaha? Wala naman, ano? Alam ko po, the past weeks ay binaha po tayo, no, ng dalawang baha. No? Una, yung imminent na baha na po pwede nating maranasan dahil sa bagyo. And of course, the next one is the flood control issues. So, hindi ko alam kung mga apektado na po kayo, no? Pero alam nyo, isang magandang bagay sa ating mga Kristiyano, we love yung word na baha. Yung word na baha. Kasi dito sa loob natin, binabaha rin po tayo eh. Alam niyo ba yon? Sabi mo sa katabi mo, binabaha tayo rito ng presensya ng Diyos. Amen. Amen. Can we clap our hands to that? Hallelujah. Okay, no? So, good morning po sa lahat. And of course, yung sa ating po mga nandoon sa may bahay, nag-o-online at patuloy po kami nananalangin na makasama po namin kayo dito sa ating pong kalipunan. Ano? We are now on the second topic of our series entitled More Than Heaven. No? At ang purpose po nitong ating series is to correct any wrong mindset that we have, specifically doon po sa tinatawag nating salvation, yung ating kaligtasan. Ano? And isa po sa masasabi nating dapat natin correct dito ay ito po, that good works and godly character are not needed in living out the Christian life. No? Yan po yung tinalakay ni Pastor Paul nung last Sunday. No? At tayo daw po ay meron daw po mga tao na nagsasabi na hindi ko na kailangan na magkaroon ng tinatawag nating good works kasi pupunta naman ako sa langit. No? Well, sinabi rin po ni Pastor Paul that the basis ng ating pong pagiging Kristiyano ay hindi lamang po doon sa pagkatapos nating mag-pray ng prayer of acceptance. No? That is not the very foundation ng ating pong pagiging Kristiyano. And kinakailangan din po natin malaman that our real journey, no, as a Christian is not towards a place, no, na sasabihin natin ang ating intention ay makarating sa langit. That's not the end goal of every Christian, mga kapatid. But the end goal of every Christian should be, our destination is towards a person, and that is none other than Jesus Christ. At ang end goal po natin bilang mga Kristiyano ay maging katulad po tayo ni Kristo. Amen po ba? And hindi po tayo magiging katulad ni Kristo kung tayo po ay hindi gagawa ng mga bagay na makakatulong para ma-achieve po natin yung goal na yan. And so, all our earthly works, yung lahat po natin ng mga ginagawa dito should be intentional in fulfilling that goal, yung pong tinatawag nating Christ-likeness. Yes, of course, there will always be sacrifices, services of love, as we live out faithfully yung ating pong Christian life. Pero alam natin lahat, it's worth it. Tama po ba? Kahit po tayo magpagal, magsumikap sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, magkaroon ng mga services of love, it's worth it. Amen po ba? Kasi, tandaan po natin that everything that we do, no, we do for God, will be recorded. Ito po will be recorded and graded, no, accordingly by God. At hindi lamang po siya magiging passport natin sa heaven, ito rin daw po yung gagamitin na basis for whatever rewards we will be receiving in heaven. Ano? Kung hindi man daw po tayo nakatanggap ng mga appreciation, encouragement, o sabihin natin mga praises sa mga pagpapagal natin dito sa lupa
bilang mga Kristiyano o bilang mga leaders and workers, alam niyo mga kapatid, in heaven, we will all be rewarded sa lahat ng pagpapagal natin. Naniniwala po ba kayo doon? Can we say amen to that? Amen. No? And, you know, in heaven po, we will be receiving honors and awards. And, you know, yung tatanggapin daw po natin na honors and awards sa heaven cannot be compared doon sa mga sufferings and difficulties na naranasan natin dito. It will outweigh all of those sufferings. Makakalimutan daw po natin yon dahil mas matindi daw po yung reward na nakalaan sa atin doon sa langit. Alam natin lahat that nothing can be compared to the beauty of heaven. But you know, to receive awards from heaven, that's even more beautiful and joyful. Amen po ba? So siguro tatanungin natin, talaga ba meron tayong awarding ceremony sa heaven? Meron ba tayo talagang recognition day diyan, no? Tapos na naman yung graduation no? Di ba pag graduation, ano ba nauuna? Graduation o recognition? Ha? Usually sa mga school, inuuna yung recognition day di ba? Sa atin po iba Mauuna yung graduation natin. Ano yung graduation natin? Pag namatay na tayo. No? Tanungin mo nga yung katabi mo, ready ka na ba? may dinalaw po kami nung last Thursday, yung kapatid po natin. Dahil medyo hirap na po siya sa kanyang kalagayan at nakita po namin sobrang manas na po yung kanyang paa. Dilaw na po yung kanyang katawan, buong katawan. Mata niya dilaw na dilaw. No? The only thing that I ask him is, kapatid, ready ka na ba? Sabi niya, ready na po ako, Pastor. Tinanong ko rin yung asawa, ready ka na ba? Na maiwan. Ready na po. Tapos biglang umiyak. Okay. So, meron po tayong recognition day sa langit. And all genuine believers will have a special recognition day in heaven na kung saan lahat daw po ng mga works of service natin will be reviewed, and we will receive corresponding rewards. Now, ang tanong po natin ngayon, kasama po ba yan sa ine-expect natin na mangyari sa atin pag namatay tayo? Kasama po ba yan? O yung pag namatay tayo, pupunta lang tayo sa langit and we're not thinking of any award? Siguro po, tingnan natin sa practical na buhay, lahat naman po tayo nag-aaral. Tama po ba? Nag-aral tayo. Lahat tayo nag-aral. Tama po ba? Dumaan tayo sa eskwelahan. Okay? How many of us now, masasabi natin nung tayo po yung nag-aaral, ay talaga nagtrabaho, nag-aral so hard para makatanggap po tayo ng award? Meron ba rito? Meron naman siguro, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, alam natin lahat, sobrang challenging po yung pag-aaral Iba nga ayaw na mag-aral Ang hirap mag-aral. Now, ilang percent po kaya sa mga nag-aaral sa school, yung mga estudyante na ang kanilang layunin ay hindi lang makapasa kundi makakuha ng award? Palagay ko, kukunti lang And usually, sino po ba yung mga group of students na masasabi nating interesado na makakuha ng awards? Yung nasa section 1. Di ba? Sino dito nasa section 1 ng high school? Okay, Sila lang daw po yung medyo interesado ron. Pero almost all of the students na nag-aaral, ang kanila pong intention, ayoko nang magpagod. Ang importante sa akin, makapasa. Yun lang. Yun lang ang kanilang desire. And hindi ko po alam kung ano po yung percentage ng mga estudyante na ganun po yung katwiran, na ayaw nilang magpagod. And to support their belief, ang sinasabi po ng iba, marami nga matatalino Hindi naman naging successful sa buhay. Iba nga sa kanila, sawi sa pag-ibig. Totoo ba yun? Yun daw mga matatalino. Matalino lang sa loob ng eskwelahan, pero pagdating sa buhay, hindi matalino. Totoo ba yan? O iba sinasabi, totoo yun. Pero alam niyo mga kapatid, going back doon sa mga estudyante na gusto lang pumasa, alam niyo po ba noong 2024,
According to Philippine Statistics Authority, there are 18.6 million students from senior high school and junior high school who have graduated. Nag-graduate po sila, kaya lang, when they were tested, they were found to be not functionally literate. Bakit? Sabi nito, they graduated from basic education system but they cannot read, they cannot understand and comprehend a simple story. Wow. Nakakalungkot, hindi po ba? No? Ilagay natin yan sa Kristiyano, mga kapatid. No? Halimbawa, graduate na tayo, nandun na tayo sa heaven. Tapos, inatest tayo, tinest tayo. Ano ba yung memorize mo na verse? Ha? John 3:16 po. Ha? Meron ko nagsabi, Psalms 3:16, for God so loved the world. Hindi makaintindi, no? Nung sinasabi ng ating Panginoon, no? So, sabi ko nga kanina, alam niyo po, sa eskwelahan, yung lamang daw po mga nasa section 1 ang medyo interesado na magkaroon ng award eh. No? Now, siguro pagdating natin sa ating Kristyanismo, meron din kayang mga Kristiyano na ang kanilang mindset ay ganon, na hindi na ako magpapagod, ang mahalaga, makapunta ako sa langit. Kasi, pupunta naman ako sa langit kahit na hindi ako magpagod. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Na kahit hindi tayo gumawa ng mga bagay na ikalalago natin, pupunta tayo sa langit? Sige, sasagutin natin po mamaya yan. Ano? Alam niyo po, sa eskwelahan din, meron din po masasabi natin talaga mga competitive. No? Ako po meron ako mga estudyante na medyo cream of the crop din po yung hawak ko nung high school. Alam niyo po, meron po mga estudyante talaga na masasabi natin competitive. No? Sila yung mga tao na gusto nila palagi sila yung highest pagdating sa exam. No? Kasi gusto nila sila yung maging valedictorian. They vie for the greatest honor, yung pong valedictorian. Kaya lang sila po, may estudyante po ko isa na pagkatapos ko mag-check ng mga papers, titingnan kagad yung mga papel at titingnan ko sino yung highest. At kapag hindi siya yung highest, titingnan po niya yung papel niya kung ano yung mga pupwede niya makita na nagkamali ako ng check. At kasi gusto niya siya yung maging highest palagi. So, ang motibo, kaya gusto ng awards is because gusto matanyag yung sarili. Pang-sariling sabihin natin kapakanan. Pero meron naman po ako mga estudyante na they really wanted to have an award kasi ito po yung kanilang gustong maging regalo sa kanilang mga parents. Sabi nila kasi, yung mga parents ko nagsakripisyo para pag-aralin ako sa mahal na eskwela, gusto ko naman silang balikan, no? Ng pasasalamat. At yun po yung kanilang way of thanking. Ano? Kaya lang, in the end, kahit sabihin natin, iba-iba po yung motibo ng mga nasa may eskwelahan, ang palagi rin po nating masasabi natin basihan is how we produce, how we perform is the norm. No? So hindi nitititin yung motibo nila kung ano ba motibo nila kung bakit nila gusto magkaroon ng award. No? Pero alam natin lahat, sa paningin ng ating pong Panginoon, what matters most are the motives and the intent of our actions. Amen po ba yun? No? Now, I do hope na hindi po natin nadala yung ganyang mindset na basta mapunta lang sa langit na in relation sa ating journey as a Christian. Ano? At yung bang sasabihin natin, okay lang na wala akong award sa heaven. No? Naligtas naman ako eh. Okay lang sa akin. Now, on the other hand, I do believe na meron din naman po mga followers of Christ na very conscious sila doon sa award na kanilang tatanggapin sa heaven. Meron po ba ritong ganon? Na conscious kayo? Sa award na tatanggapin nyo sa heaven? O wala rin? Ha? And kung conscious po kayo doon, are we working for it? Intentionally working for it, no? Yung topic po natin today is intended to motivate us, no? Hopefully to motivate us to look forward to that day. Yung sinasabi po natin na recognition day natin sa heaven, na kung saan hindi lamang po tayo makakatanggap ng due reward, kundi way beyond doon sa tinatawag nating ginawa natin na award, no, sa ating po mga sacrifices. And gusto ko po sabi sa atin that it's worth it na pagsumikapan po natin ito dahil sa hindi po natin kaya ma-explain yung great joy
na ma-experience po natin kapag nandun na po tayo sa langit. Hindi pa po ako napunta sa langit, pero alam ko, it will be a great joy when we receive yung pong tinatawag nating reward natin doon sa ating pagpapagal. Ang ating pong text ay kukunin natin dito sa may 1 Corinthians, ayan, meron po kasi ako nakitang sa jeep no? Yun daw po mga tao na masasabi nating ayaw mapagod, ano daw po ang tawag sa kanila? Ano tawag daw doon sa mga taong ayaw mapagod? Ayan. Sabi doon sa pakibasa nga, 1, 2, 3. I do hope hindi po yan yung ating katwiran. No? Tingnan po natin sinasabi sa may 1 Corinthians 5:10. No? For we, believers, will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what has been done in the body, whether good or bad. That is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. Manalangin lang po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa mga katagang ito na amin pong nabasa. Dalangin po namin, bigyan buhay mo po ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. And allow us, Panginoon, to receive whatever you would want us to receive today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, in-entitle ko po yung aking pagtuturo ngayon as Eternal Portions for Earthly Actions. No? And kung meron po ako isang bagay na gusto kong matandaan natin after this is this statement. A life well lived is a life eternally perceived. Alam po natin lahat, kapag daw po naunawaan natin na yung lahat daw po natin mga actions dito na ginagawa, yung lahat ng ating mga sinasabi, iniisip, ay merong implication sa eternity, yun daw po ang tinatawag nating pamumuhay ng maayos at ganap. Do you want to have a well-lived life? Kinakailangan daw po makita natin, maunawaan natin that in everything that we do here, there is an implication there in eternity. No? Siguro magkaroon lamang po tayo ng konting background. Yung ating pong author, of course, ng ating pong Book of Corinthians ay walang iba kundi si Apostle Paul. And ito po yung masasabi natin considered to be his first missionary journey doon sa may Corinth. No? Makikita po natin sa may Acts 18. Yung kanya pong audience dito ay yung mga Gentile Christians doon sa may Corinth. Now, Corinth is a Greek colony and alam naman natin lahat na ang Greek, marami po silang mga demigods. And so, medyo nahirapan po. Although matatalino sila, marami po silang mga Diyos-Diyosan na kung saan ito po yung naging problema po ni Pablo sa kanila. No? Dahil marami po silang mga tinitingnan ng mga Diyos, tumitingin po sila sa ability ng mga tao at hindi po doon sa ating Panginoon. Now, ang aim po nito ay, yung mga theme po nito ay yung mga comfort in the midst of affliction, strength in the midst of weakness, at yung pagkakaroon ng discernment para malaman kung sino yung true and false teachers. Ang aim po nito is to inspire the church to remain true and faithful to their covenant with God. Ito po yung aim kung bakit isinunod po ni Pablo ito. No matter what the circumstances or the consequence is, ang sinasabi dito, dinidiin ni Pablo dito, maging tapat kayo doon sa inyong covenant sa ating Panginoon. Actually, in context po nitong 2 Corinthians 5, ay continuation po tinatawag nating defense ni Apostle Paul doon sa kanyang ministry. Kasi po, alam natin na dahil matatalino po sila, ang tinitingnan po nila sa tao ay yung ability nila to speak. At dahil marami po mga narinig itong mga taga-Corinth na magagaling magsalita, matatalino, para bang nawawalan ng saysay yung ginagawa na pagpipreach ni Pablo sa kanila. No? Pero in relation to that, mga kapatid, ito po, dinepensahan po ni Apostol Pablo yung kanyang ministry doon sa kanila at sinabi po sa kanila what motivates him in the ministry to go on and to move on. No? Previously po, kung makikita natin doon sa chapter 4, makikita po natin dyan that although si Pablo po have suffered great affliction, in-explain po niya doon that yung kanya pong sufferings ay are only necessary. Kasi yung pagpipreach daw po niya ng gospel, it brought life to those who hear it.
No? So, nagpapatuloy po siya kahit sabihin natin nakakaranas siya ng great affliction sa kanyang pagpipreach ng good news. At sinabi po niya din na yun daw po mga nararanasan yung mga difficulties and mga sufferings are only light and momentary. And his eyes are not focused on those momentary, sabihin natin, mga afflictions and difficulties, but his eyes are focused on the reward that he will be receiving there in heaven. So doon po nakapokus yung mata ni Pablo. Kaya naman po, kung makikita natin sa chapter 5, pinalalim po niya yung kanyang ibig sabihin doon sa kanyang sinasabi, focusing on the eternity. At binigyan po niya ng mas malalim na contrast yung tinatawag nating buhay dito sa lupa at saka buhay doon sa kalangitan. At sinabi po niya that this temporary tent, he is talking about yung physical body natin. Itong temporary tent na ito, sinasabi niya, will be replaced by a heavenly tent na not made by human, but it is made from heaven. Wow. Ganda nun, di ba? Tayo, di ba, kapag halimbawa nakakakita tayo ng mga, halimbawa, mga product made in China, anong sinasabi natin? Peke. Pero pag sinabing made in USA, okay yan. No? Pero yung ating pong katawan na ibibigay sa atin, hindi po made in any country. It is made from heaven. No? And so he concluded na kahit daw po siya, either mamatay siya o mag-stay siya longer dito sa may lupa, it doesn't matter. Hindi po nababago yung kanyang aim. At ang kanya pong aim is to please the Lord in every way. Yun po yung kanyang aim. And the one thing that motivates him, specifically, mga kapatid, ay yung tinatawag niya, doon sa ating binasa, yung judgment seat of Christ. What motivates him is the fact that there is a recognition day, no, in heaven. Now, as believers, mga kapatid, we are all secure in Christ, but lahat po tayo, we must all appear before the judgment seat of Christ. And it will be a time of examination and a time of reward. No? Kaya lang, the believers here will not be the one that will be judged, but it's our works. It's our works that will be judged. Yung po mga non-believers, they will have a different judgment day. Ang tawag po natin doon yung Great White Throne Judgment. No? At sila po, hindi nila iaan yung kanilang mga works dito, no? But ilalagay na po sino yung magiging tupa at saka sino yung magiging kambing. Now, ito pong judgment seat na ito is also known as the Bema seat. At ito pong Bema seat na ito ay meron pong historical significance ito sa Greek and Roman culture. At ito po ay special ceremony na kung saan yung pong mga victors, yung mga panalo doon sa ancient athletic games and civic activities ay binibigyan ng honor. At meron po silang ganyang stage, no? Kasi yun daw pong word na Bema derives from the Greek word which means step or platform. So kita po ng lahat ng mga tao yun kapag sila po ay binibigyan ng honor. It is a public recognition of the honor that were given to those victors in Christ. Ano? And so kung titingnan po natin mga kapatid, ikukumpara po natin, ito pong Bema, the victors in contest would come up on the stage, no, or in the platform to receive the rewards and public honors. No? Siyempre, ibang klase kapag ikaw po ay nando sa may harapan ng public na kung saan marami nakakita na binibigyan ka po ng honors. No? Ito rin daw po ay, besides the celebration of their achievements, ito din daw po ay isang way by which they highlight the cultural values of the competition. Halimbawa, yung Olympic, parang binibigyan daw po ng halaga, ina-uphold po yung the value nung pagsali doon sa tinatawag nilang Olympic Games. And ina-uphold din po nila yung excellence that should be attached to it. Kasi alam natin lahat, hindi naman po mananalo isang tao kung hindi naman niya ginawa excellently yung kanya pong dapat gawin sa kanyang training. Tama po ba? And so, ina-uphold po not only the value of, the contest, but also the excellence. And then lastly, nire-recognize din daw po dito yung validation. Bina-validate daw po dito yung contribution nung victor doon sa society. No?
Na significant po yun. Kapag po kayo ay nanalo, of course, you are a representative of a certain country. You know, malaki pong ano yun contribution sa ating society. Nakita natin, sino ba yung nanalo sa sa Olympic ng gold, no? O yun, tama. No? Nakalimutan ko yung gymnast. Si Yulo, di ba? Of course, hindi po natin kakalimutan si Manny Pacquiao, di po ba? And they added, they added a great contribution sa ating pong bansa. Now, I do believe ito po yung ginamit ni Pablo na prinsipyo in explaining what judgment seat of Christ is, no? So pag pinag-usapan naman natin judgment seat of Christ, ito naman po, meron tayong mga victors naman sa ating pananampalataya. You know, not all Christians will become victorious at the end. Pero tayo po ini-encourage na maging victorious sa ating pong pananampalataya. Those who are victors in their faith will receive the reward from the Lord before the eyes of all the angels and the multitudes of believers in heaven. Yan. So, kung hindi po kayo na-appreciate dito sa lupa, doon po, sobra-sobrang appreciation ang gagawin sa atin. Pangalawa, besides celebration of our achievements here on earth, yung pong, ano ba tawag dito, yung judgment seat of Christ will also highlight the value of living out the Christian life here on earth. Bibigyan po ng pahalaga. And of course, i-uphold din po yung excellence that we attach to our living out our Christian life. Kung marami po ngayon hindi na nabibigyan ng importansya o value yung Christian life dito po, bibigyan ng highest value at i-uphold po yung excellence. I do believe that Christians are called, we are called to become excellent in everything that we do. And when we say excellent, we are doing it with all of our hearts. And lastly, it will validate yung pong ating contribution doon sa extension ng Kingdom of God here on earth. Ipapaalala po yun. No? And napakasarap po na makita na isa po tayo doon sa makakaroon ng tinatawag nating reward dito sa judgment seat of Christ na ito. No? Okay, more importantly mga kapatid, it will also be a time. It will also be a time where our inner motives and intent in doing all our acts of faithfulness will be brought into light. No? So, hindi po masyadong magsesentro doon sa ginawa natin but more on the intent and motives of what we have done. Because what matters most to God are the motives and intent of everything we do, not just the performance of it. No? So, isa po yun sa masasabi nating gagawin ng ating pong Panginoon. Now, ano daw po ba itong tinatawag nating works? Works na itetest doon para masabi kung tayo po itatanggap ng reward o hindi. No? Now, makikita po natin sa 1 Corinthians 3, verses 13 to 15, sinasabi po dyan, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burnt up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. No? So, pag pinag-usapan po natin yung judgment seat of Christ para ma-determine daw po yung mga rewards natin, yung lahat daw po ng ating mga ginawa ay dadaan sa, saan? Apoy. No? Now, anong klaseng apoy ito? Hindi po ito yung apoy na nakalagay sa kalan natin, na panluto. Hindi po yan. Ibang klaseng apoy po yan. It's a different kind of, fire, because that fire has the power to reveal the intent and motives of every work that we have done. No? And so, sabi doon, kapag daw po nasunog, ibig sabihin, yung intent natin sa paggawa ng actions na yon ay hindi po sa standard ng ating pong Panginoon. Kapag nasurvive naman daw po yung fire, ang sabi doon, we will receive a reward.
No? Exciting po ba yun? Nakaka-excite ba yun? Ha? And so, importante po talaga na makita natin na it's not the performance, it's not the act that we do that is important, but it's more of the intent of the heart. Yun po yung pinaka-importante. No? Now, in the last statement, makikita po natin, pakibasa nga po ito, 1, 2, 3. Ayun naman pala eh. No? Ayun naman pala eh. Kahit pala ako, halimbawa, masunog lahat yung ginawa ko, hindi naman pumasa sa standard. Athlete, safe pa rin ako. Meron po tayong logo ng ganito eh. Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Naniniwala ba kayo dyan? Oh, bakit di kayo makasagot? Naniniwala ba kayo dyan sa kasabihan na yan? Once saved, always saved. Ang tanong kasi, ano ba ang pagkakaintindi natin dyan? Ang ibig bang sabihin yan, kapag ikaw ay naligtas, at sa atin, ang ating idea ng pagkaligtas, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon ko at sariling pagligtas in the prayer of acceptance. At sabi doon, maliligtas ka na. Yun po yung ating understanding ng saved. At kapag daw po, ganun ang ginawa mo, sa iba, ang ibig sabihin nito, kahit hindi na ako gumawa ng mga bagay para lumago ako, kahit magkasala ako, di ba? Kahit na hindi ako gumawa ng mga bagay na makalulugod sa ating Panginoon, maliligtas pa rin ako kasi hindi nawawala ang salvation. Sino po naniniwala dito na hindi nawawala ang salvation? Taas ang kamay. Konti lang. Nawawala ba ang salvation? Ha? Alam niyo, mali daw po yung tanong na yun eh. Ang tamang tanong daw po, talaga bang na-save ka? Yun ang tanong doon. Talaga bang na-born again ka? Talaga bang ikaw ay tumanggap kay Kristo? Talaga bang ikaw mayroong pananampalataya kay Kristo? No? Now, alam natin lahat na hindi pong ating pagkaligtas ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Now, pag pinag-usapan po natin ng pananampalataya, hindi po natatapos yan doon sa may prayer of acceptance lang. Faith should have both expression and evidence. Our faith, ulitin ko po, should have both the expression or proof and also the evidence. Yan po yung masasabi nating dapat nating tandaan. And kapag meron daw po tayo nitong expression and evidence of faith, yun daw po mabibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo po ay maliligtas. But, ganito po yan eh. Kapag tayo daw po ay nagkakaroon ng expression and evidence of faith, hindi po tayo yung mga tao na magsasabi na kahit hindi ako gumawa, hindi po. Kasi hindi po ganun ang magiging mindset ng isang tao na talagang tunay na born again. No? As believers, pag pinag-usapan po natin yung salvation, it has a lot to do with our born again experience. Ano? At ito daw po yung masasabi natin, unique distinction natin sa iba. No? Marami po nagsasabi, Christian daw po sila. So tayo, kung talagang genuine followers tayo ng ating Panginoon, wag lamang daw po natin sabihin tayo Christian. Ang sabihin natin, born again Christian ako. BAC ako. If you consider yourself as genuine followers of Jesus Christ, ang tawag po sa atin, born again Christian. Okay? Dapat po meron yung born again. Bakit born again? Kasi we have been renewed, no? Binago po tayo at nagkaroon po tayong tinatawag nating pagbabago ng banal na espiritu. Kaya lang, alam natin lahat na yung ating daw pong religion, iba po yung tinuro sa atin eh. No? Ano pong tinuro sa atin ng ating religion? Ito po yan eh, yung the heavy load of, ang sabi po, kinakailangan gumawa tayo ng mga bagay-bagay na
sabihin natin, makakapagbigay ng favor sa atin ng Diyos. And we were made believe na kinakailangan gumawa ako ng lahat ng mga indulgence para maabot ko yung Diyos, para magkaroon ako ng favor galing sa Kanya. And yung sinasabi po nating doon na yan is yung tinatawag nating performance. And performance is trying to do what measures up in order to gain favor and approval from God so that we can go to heaven. Yung po yung tinuturo sa atin, ano? Kaya po nagkaroon tayong tinatawag kay Martin Luther eh. Kasi dati, para magkaroon ka ng kapatawaran sa kasalanan mo, bibili ka ng kandila. At mas mahal yung kandila mo, mas madali na mapapatawad yung kasalanan mo. May katumbas yung kasalanan sa kandila. Mas mahal yung kandila, mas malaki ang posibilidad na mapatawad ka. So yun po yung tinuro sa ating religion eh. Kaya lang, alam natin lahat, yung lahat daw po ng ginagawa natin para sa Diyos, it usually lead to self-righteousness, no? And we can say that no one can measure up to God's standard. No person can make a grade high enough, no, to merit heaven, no? And so, since there was no way by which we can reach God, ang ginawa po ng ating Panginoon, He was the one who reached us out. Ang Diyos po yung umabot sa atin. At what God had done, man cannot do. And it was only because there is only one reason kung bakit ginawa ng Diyos yan ay inabot yung tao. At ang reason yan, of course, is His great love for us. We don't deserve to receive good things from God, but He chose to give it to us, and the meaning of that is grace. At pag pinag-usapan po natin yung grace, ito po yung tinatawag natin doon sa sinasabi doon sa may Ephesians 2:8 and 9. And, you know, pag pinag-usapan po natin yung grace, ito daw po yung redemption na binigay ng ating Panginoon, available to us through Christ for everyone. Not to a selected few. Yan daw po yung grace na sinasabi ng ating Panginoon. So, yung grace of God po na yan, mga kapatid, ay nangyari. At nung nagkaroon daw po na tinatawag nating, sabihin natin, pag-abot sa atin, nagkaroon daw po na tinatawag nating great swap, pagpapalit. Yun daw pong ating mga guilt and sin was credited to Jesus Christ on the cross. Binigay sa ating Panginoon. And in return, yun naman daw pong righteousness ng ating Panginoon was credited to us. Paano po nangyari yan, mga kapatid? Well, nangyari lamang po yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. It was the ministry of the Holy Spirit that, you know, make that possible. Papaano nalipat yung kasalanan ko kay Kristo at papaano nalipat yung righteousness sa akin? It was because of the power of the Holy Spirit. Hindi po natin naramdaman na nangyari sa atin yan. Pero spiritually, kapag daw po tayo talaga nanampalataya sa ating Panginoon, yan daw po yung mangyayari. And ang tawag po natin dyan na kung saan tayo po ay nagkaroon ng tinatawag nating swap, justification. Ano po ibig sabihin ng justification? As if we have not sinned. Hindi po tayo nagkasala. It means that our sins were forgiven and its penalty, which is death, was waived. Nawala po yan, ano? At sabi nga po doon sa may 2 Corinthians 5:21, He made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that in Him we would become the righteousness of God. No? Makikita rin po natin sa may 2 Corinthians 5 yan. Ano? And as we put our faith in Jesus and in His works, mga kapatid, ang mangyayari daw po sa atin, magkakaroon daw po tayong tinatawag nating relationship natin sa ating Panginoon at matatanggap daw po natin yung salvation ng ating souls and of course, yung eternal life. At ang tawag daw po dyan, mga kapatid, ay born again experience. Dapat po maunawaan natin yan, ano, na minsan kasi hindi siguro napapaliwanag sa atin na masyado, hindi natin naintindihan. Meron bang nangyaring ganyan, great swap, nung tayo nag-pray ng acceptance? Dapat daw po mangyari yan, ano? By the way, ako po dati, ang alam ko, na born again ako noong 1983. Kasi doon po ako tumanggap sa ating Panginoon eh. Lately, I found out na na-born again pala ako talaga 1999. Bakit?
Kasi doon ko lamang po na-express yung aking pananampalataya. In order for us to really be said na tayo po'y talaga na born again, dapat po meron tayong expression and evidence of faith. Ano uli yun? Expression and evidence of our faith. Ano po yung tinatawag nating expression ng ating pananampalataya? Yung tunay na born again daw po mga kapatid, nagkaroon daw po siya dapat, no? Nung tinatawag natin pag-offer ng kanyang whole being and everything that He treasured most sa ating pong Panginoon. Romans 12:1, nasabi po doon, we need to offer ourselves as a living sacrifice. Buhay po tayo, hindi natin iaalay yung ating katawan at para mamatay tayo. Hindi po. Ang gagawin po natin, we will regard ourselves as dead to our self. Yung lahat ng self natin. And so, ano daw po isusuko natin sa ating Panginoon? Of course, isusuko natin sa Panginoon yung ating physical body to be used for God's use only. And of course, kasama po dyan yung ating mga desires, yung ating time, yung career, yung ating plans sa ating Panginoon. Yan po yung ano natin para masagot po yung tanong natin kanina, nawawala ba yung salvation natin? Ako po naniniwala na hindi po nawawala ang salvation natin. Kaya lang, dapat po, para masabi ko na hindi nawawala ang salvation natin, dapat maranasan natin ito. Mangyari sa atin ito. Yung pong born again experience, gagawin po ng Diyos yung kanyang part, but we will do our responsibility also. It's a partnership. Meron tayong pananampalataya, yung grace ng Lord ibababa sa atin. Kaya lang, magkakaroon tayo ng pananampalataya. And yung pananampalataya natin should have an expression. And one expression of faith is this. We need to have that kind of surrender sa ating pong Panginoon. This is the kind of surrender that we need to make in order to experience genuine born-again experience. No? Dapat daw po magkaroon tayo ng working out of our heart and mind. So hindi po ito physical work na gagawin natin na tulad na ginagawa ng marami kapag mahal na araw, nagpapapako po sa krus. Hindi po yun. Hindi po mga physical sufferings gagawin natin. It will only be a working out of our heart and our mind. Isusuko natin sa atin Diyos yung lahat ng ating mga nasain, yung ating mga desires, and we will allow Him to take control of that and to manage our life. Yun po yung ibig sabihin nun. And so, we need to have this kind of surrender. Pangalawa po, we need to have that experience, that 100% commitment to be one with Christ forever. Ano po yung relationship natin dito sa mundo na nagsasabi, and the two will become one? Okay, mag-asawa. Yun po yung idea nung tinatawag nating to be one with Christ. As like in a marriage. Kapag po tayo nag-asawa, mga kapatid, nagdidesisyon po tayo na yung ating makakasama ay kakasamahin na natin forever. Tama po ba? At hindi na tayo maghiwalay in sickness or in health, for richer, for poorer, till death do us part. Tama po ba? Meron po ba kayong mga nakita, alimbawa, Kristiyano pag-usapan natin, wag po yung mga makamundo, no? Kasi yung mga makamundo, pag may asawa na sila, meron pa rin silang kabit, no? Pero sa atin, halimbawa, ikaw, Brother Jerry, kapag ikaw nag-asawa, pwede mo bang sabihin kay Sister Rita na, Ritz, pwede ba na i-date ko uli yung aking mga old girlfriends? Anyway, mag-asawa na naman tayo Committed naman ako sa iyo. Gagawin ko naman yung responsibilidad ko sa iyo bilang asawa. Gagawin mo ba yun, kapatid? Papayag kaya si Sister Rita? Nako, patay ka sa akin. No? Chuchugiin kita. Hindi papayag yun. Tama po ba? Kasi nagkaroon kayo ng, ano ginagawa ng isang mag-asawa? Nagkaroon sila ng covenant Di ba? Yung tinatawag nating vows. Naku, di ba yung mga 3 yellow paper ng mga vows of commitment? Di ba? Yung mga personal vows. Ginawa yun. Sa harapan po ng ating Panginoon, ganun ang ginagawa ng mag-asawa. Now, it's the same thing with Jesus Christ. Dapat nagkaroon din daw po tayo ng pagkakataon na tayo nagkaroon ng vows of commitment sa ating Panginoong Yesus. That our commitment is 100% sa Kanya. That's the idea of marriage. Ano po ang tawag natin doon sa mag-asawa na hindi nagpakasal, na walang commitment? Live-in, di ba? Sabi ko sa iyo, di ba dati, meron pong biblical support, di ba? Natatandaan niyo po ba yon? Yung biblical support ng live-in Christian? Ay, nakalimutan niyo na?
Papaalala ko ulit sa inyo, yung wedding in Cana, Tagalogin mo, kasalan sa Cana. Oh, di ba? Nakalimutan nyo eh. Oh, pinaalala ko lang. Pag tayo po hindi nagkaroon ng ganito, 100% commitment sa ating Panginoon, ang mangyayari daw po niyan, mga kapatid, tayo daw po ay considered as live-in Christians. And live-in Christians, hindi po siya masasabi nating talagang born-again Christians. Amen po ba? So yan po yung expression of faith natin. Pangalawa, yung tinatawag po nating, yung good works daw po, kasi of course, meron tayo nung inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya, and of course, yung grace po niya, dapat daw po, na-recognize natin that that is, an expression of great love of God to us. Now, tayo po, na mga nakatanggap ng pag-ibig ng ating pong Panginoon, sabi po dito, ang unang evidence daw po ng ating pagiging born again, magkakaroon daw po tayo ng transformation. And, dahil tayo daw po ay nakatanggap ng sobrang pag-ibig sa Diyos, gusto nating palitan. Ibalik sa Diyos yung pagmamahal na tinanggap natin sa Kanya. And, the fruit of that love of God sa atin will be good works. And good works are the evidences of our faith and the evidence that we have that transformed life. And they both serve as our response to God's love and grace. So, pag pinag-usapan po natin yung evidences of our faith, kanina nakita natin dito, di ba, yung religion natin, gagawa tayo ng mga bagay-bagay para sa Diyos. Now, kapag daw po tayo truly na born again, mga kapatid, magkakaroon daw po ng bunga yung pananampalataya natin. And one of the evidence of our faith ay yung good works. At ang good works na yan, mga kapatid, it's more of a response. Response to the love of God that we have received and not a performance we need to make. Nakukuha niyo po yun? So it's not us doing it, but it's the love of God that we have received that caused us to do it. Ang sabi ni Pablo kanina, it's the love of Christ that compels and controls me. So, meron pa rin po tayong gagawing good works. Kaya lang yung pong good works na yan is a fruit and evidence of our faith. Sinabi po ni James, our faith is dead kapag wala daw pong evidence. And so kinakailangan magkaroon daw po ng evidence yung ating pananampalataya. And so, the good works that we will be doing now, kapag tayo po ay talagang merong pananampalataya sa ating Panginoon, will become the evidence of our faith for other people, and of course, our response to the love of God that we have received. Amen po ba yun? It will be the outflow ng ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Now, ano po yung significance nito, mga kapatid? Why is this important? Sabi nga po, pag pinag-usapan po natin yung good works na yan, the good works that we offer back to God is not to gain favor from Him na ginagawa po natin dati sa ating religion, but as a response to His love. At kapag gumawa daw po tayo ng mga bagay na yan, ang sabi po ng ating Panginoon sa Hebrews 6:10, for God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown to His name in ministering to the needs of the saints of God's people as you do. Hindi po makakalimutan ng Diyos yung lahat ng mga good works na masasabi nating nagiging outflow ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po kakalimutan ng Diyos yan. And of course, kapag tayo daw po gumawa ng mga bagay as an outflow of our love for God, the intent of that, the motive of that is of course for the good of others. Now, bakit po importante yan, mga kapatid? Kasi po, mga kapatid, yung good works daw po na gagawin natin dito na sinasabi ng ating Panginoon, which is the evidence and the fruit of our faith and righteousness, will be the one that will be tested in the fire. Yun po yung itetest. So, yun lamang po mga ginagawa natin
na fruit and evidence of our faith and the transformed life, yun lamang daw po ang isasalang doon sa may apoy para masabi kung tayo po itatanggap ng reward o hindi. Yung works po na gawa ng hindi talagang tunay na born again, hindi talaga nakatanggap ng kaligtasan, hindi po yan isasalang doon sa may fire na sinasabi natin sa 1 Corinthians 3. Iba po ang magiging judgment ng mga nagsasabi na Christian sila pero hindi naman talaga Christian. Di ba nagbigay ng warning ang ating Panginoon? Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi. Kahit gumagawa ka pa ng miracles dyan, kahit bumubuhay ka pa ng patay dyan, kapag yung ginagawa mo is not an outflow of your love, of the love of God in your life, then, hindi po yan isasalang doon sa apoy. Ang isasalang lang sa apoy ay yung mga bagay na ginawa natin sa ating Panginoon. So, lahat daw po ng ating ginagawa, as I end, mga kapatid, every second, mga kapatid, that passes, ay is a grain of sand na bumabagsak daw po doon sa tinatawag nating hourglass of our life. At meron pong tunog yan eh. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Every second, every minute of our life is very important where we will spend it. Minsan daw po, we rush doon sa ating pong mga ginagawa. We chase our dreams, di ba? We are battling yung mga maraming mga challenges sa ating mga buhay. We are trying to survive. No? But, minsan nakakalimutan po natin that as genuine believers, meron po tayong reckoning or accounting of every action, every choice, every hidden act of kindness. Even yung po mga sacrifices natin na ginagawa sa ating family, sa ating church, sa ating ministry, lahat po ng mga challenges na binabata po natin at pinipilit natin na hindi tayo makapag-react ng hindi maganda. Lahat po ng mga ginagawa natin na kahit hindi natin maintindihan pero ginagawa natin kahit masakit kasi gusto nating i-please ang ating Panginoon, I would like to remind all of you that all of those are recorded by God. Meron pong ledger ang ating pong Panginoon. No? And this is to remind us, mga kapatid, that everything that we do for the Lord will never be in vain. Sabi po dito, continue to be steadfast, immovable, and always excelling in the work of the Lord. There is that great equalizer of time, mga kapatid, na masasabi nating lahat daw po ng mga motives and intent nung ginagawa po natin will be revealed in the light of His glory. And it will be a great joy kapag daw po tayo, we have been found out to be worthy of receiving the reward that is due to us because of our perseverance and faithfulness. Amen? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let's pray. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po at you have reminded us of an important thing, Panginoon, na mangyayari po doon sa eternity. Lord, we understand that every actions that we do here on earth has an implication in eternity. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging wise in spending our time, Panginoon. Lord, tanggalin mo po sa amin yung mga maling mindset, Panginoon, na kahit hindi po ako magpagod na magpaka-Kristiyano,
kahit hindi ako gumawa ng mga bagay na makalulugod sa Panginoon, ay mapupunta ako sa langit. Lord, tanggalin mo po yung mindset na yan. Because that is not what you expect us to do bilang mga born-again Christian. Lord, alam po namin that nung kami po ay nagbigay ng pananampalataya sa iyo at kami po ay naka-experience ng renewal ng aming po mga buhay, Lord, you're expecting us that magkakaroon po ng evidence yung pananampalataya po namin sa iyo. Lord, dalangin po namin na maging faithful po kami in displaying this evidence of faith, Panginoon, yung good works, which is an outflow of your love sa amin po, mga kapatid. At palagi po namin isipin, Panginoon, that it's not our own, but it's our response to what you have already done for us. Lord, allow us to be led by your Spirit always, and tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po ay maging seryoso sa lahat po ng aming mga ginagawa, sinasabi, iniisip, at palagi namin isipin that these are the things that we ought to do na dapat makapagbigay ng kaluguran sa iyo. Lord, yan po yung aking ipinapanalangin na mapangyari sa bawat isa po sa amin bilang mga anak mo. Salamat po, Panginoon, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us stay in the holy presence of God and let's pray for the tithes and offering. Lord, we would like to thank you for your faithfulness and unending love for each and every one of us. Kalakip po ng aming mga sobre. Ngayong araw na to ay ang aming mga tithes and offering. Nagpapasalamat po kami na hindi mo kami pinapabayaan at patuloy na ipinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga kapatid na nandito sa araw na ito. At ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Nawa ang mga finances na ito ay magamit ng naaayon sa iyong will, especially sa takbo ng aming simbahan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's go ahead and put our tithes and offering, and then in the middle, let's put our prayer requests. And for those who would like to give via wire transfer, we will post or show our BDO account. Yan. And also we would like to welcome each and everyone that attended today. We would like to welcome you, our newcomers on site. Aga Labanasya. Akala ko si Aga Mulak na. Karen Labanasya, Rosalie De La Cruz, and Carisha Rian Belen. Thank you so much for your time sa pagpunta ngayong simbahan, even sa mga nanonood po sa aming Facebook Live. Thank you for gracing us with your presence. Welcome, and we're glad that you are here in Win Alabang, where we love God and we love others. Announcement, asa ng mga young couples? Kaway-kaway naman dyan! Alright, we are inviting all the young couples today at lunchtime or 12 noon for our fellowship. So, dalhin po natin yung ating mga sarili, okay? So, dito po tayo sa sanctuary mamaya. Let's have fun together, eat lunch together, and then learn together as a couple. And of course, kaway-kaway naman din sa mga YA dyan. Asan yung mga YA? Ayun! Hi, YA! So, eto na. Malapit na yung ating Palawan tour. It is time to travel with a purpose. So,
Magre-register po kayo. I will be available downstairs. And this is going to be a package tour na kung saan we will also do a mission pagpunta natin ng Palawan. So, the package rate is 12,000, which includes airfare, breakfast and accommodation for 3 nights and 4 days, tour and transport. So, again, if you want to register, approach me or approach Brother Dan Aguilar. And of course, sa mga ladies, sa mga kababaihan. Ladies, yes, so it's your time to shine. All right, so binabasa ko pa po. So, it's going to be a flourishing day together in the Lord on the 4th of October 2025. Ngayong Saturday na po yan at 2 p.m. sa Win Kids Room. So, ang attire po natin dyan, I guess, mga nakabulaklakin. And you can also approach Sister Beth Ciudad for further details. Alright? And also, from our Move Ministry, sino yung mga mahilig sa sports dito? May mga badminton players ba tayo in the house? Yon! For the badminton players, Move Ministry is inviting everyone for a free badminton clinic. So even if you're not a badminton player and you want to play or you want to have fun or you want to learn, Move Ministry is inviting you starting the 27th of September. Oh, nag-start kahapon from 8 a.m. to 10 a.m. So this is free training available for everyone. So you just have to bring yourself and then bring your own racket or badminton racket. You may message or approach AJ Manaay or Brother June Carriaga for any questions. And I would like to call Brother Edgar Babilonia for our benediction. Tayo na po tayo mga kapatid. Pakitaas po yung ating mga kamay at tanggapin natin po yung benediction coming from 2 Corinthians 5. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or bad. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. May the grace of Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be upon each one of us, now and forevermore. And all of God's redeemed people say, Amen and Amen. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. You cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. We've